Ang kwentong ibahagi natin ay base sa tunay na buhay. Karanasan ito ng lolo ng tagapakinig natin. Itago na lang natin siya sa pangalang Gani. Taong 1995, Lambunaw, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira sa medyo liblib na baryo, itong si Gani. Pag-aanin ng mga mangga ang kanyang trabaho. Wala na siyang mga magulang dahil pareha na yung yumao. Ayon sa mga nakakilala kay Gani, nasa 40 anyos na ang ina nito nung isinilang siya sa mundo. Pagtungtong niya ng edad 25, wala na yung mga magulang niya. Kaya nag-iisa na lang siya sa buhay. Kapag walang magpaani sa kanya ng mga mangga, ay ang pinagkakaabala naman niyan ay ang pag-alaga ng mga manok na siyang inilaban niya sa mga pasabong. Ayon sa kanya, hindi na mabilang ang talo niya sa sugal, ngunit hindi pa rin niya naisipang tumigil sa pagbabaka sakaling darating ang panahon. Siya naman ang magpapanalo at makilala ng taong bayan. Dahil sa lapitin siya ng kamalasan, kaya lahat ng kita niya sa pag-aani ng mangga nauubos sa pagsasabong. Kung saan-saan lugar na rin siya nakarating noon para lamang bumili ng iba't ibang klase ng lahi ng mga manok. Pero walang pinagkakaiba, talo pa rin siya sa tuwing inilaban niya ang mga ito. Dumating na nga sa puntong halos naisipan niyang bumuo ng grupo sa sabungan upang mandaya sa mga laban. Pero sa tuwing naiisip niya yon, natakot siya sa pwedeng kahinatnan ng kanyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, halos tumanda na kung tingnan itong si Gani kahit nasa 27 pa ang edad nito. Wala siyang ibang ginawa noon kundi magtrabaho at pagsapit ng araw ng linggo, nandun siya sa sabungan. Pero kahit anong gawin niya, bigo siyang manalo sa sugal na yon. Marami na siya noong inilaga ang mga manok sa kanilang lugar. Gawa nung kung kani-kanino siya bumili ng mga manok para ikukondisyon. Sa sobrang pagkaabala niya noon sa ganong bisyo, ay halos hindi na niya naalagaan ang kanyang sarili. Kung titingnan mo itong si Gani, mapagkamalan mo itong isang ermitanyo. Mahaba ang balbas at mga buhok. Isang araw, habang abala siya sa pagpapakain ng kanyang mga manok, pinuntahan siya ng may-ari ng tindahan sa kanyang bahay na kanyang pinangutangan ng pera niyang pinangsusugal. "Hoy, Gani, yung utang mo kailan mo ba babayaran yon? Isang buwan na kaming naghintay sa iyo ha. Ang sabi mo, nung umutang ka bukas na bukas din babayaran mo. Pero ano na ngayon? Lagpas isang buwan na. Gani, kapag hindi mo nabayaran yung utang mo, kukunin ko itong mga nakatali sa mga bakuran mong mga manok." Wika ng may-ari ng tindahan sa baryo. "Wag naman ho, Aling Guillerma. Yan na nga lang ho ang mga tandang ang pag-asa kong makapagbayad sa utang ko sa iyo eh. Kukunin nyo pa. Sa susunod na linggo, babayaran din kita kapag nanalo ako sa sabong." Sagot naman nitong si Gani. Paano kung talo ka na naman? Hindi mo na rin ako mababayaran. Kung ayang pinangsusugal mo, kung yan na lang ang pinambayad mo, hindi na sana ako babalik-balik rito sa baryo na napakaliblib. Sige, pagbigyan kita ngayon. Pero sa susunod, na pagbalik ko rito hindi ka pa rin makapagbayad, kukunin ko lahat yung mga alaga mo. Wika nito sabay talikod sa kanyang bakuran. Sa pagsapit ng sabong sa linggo ng unang buwan, kung ano-ano na ang pangkondisyon ni Gani sa mga panabong niyang mga manok. Pinapainom rin niya ito ng katas ng pulot
upang mas malakas ang pangangatawan nito sa oras ng laban. Dahil sa may naitabi siyang salapi noon galing sa pag-aani ng mga mangga, kung kaya't paniguradong malaki-laki din ang kanyang mapapanalunan kung sisurtehin siya ng mga araw na yon. Nang sumapit na ang araw ng fiesta kung saan ang sabong, maaga siyang tumungo doon upang makapagpahinga na rin ang kanyang mga manok na dadalhin. Habang nagbabantay siya sa mga manok niya sa sabungan, may naririnig siyang usap-usapan sa mga sabongero doon ukol sa mga mutya at agimat na ginagamit sa sabong. Nang marinig niya ito, halos naging interesado naman siya dahil sa matagal na siyang nangarap na magkaroon ng ganong gamit. Nagbibigay kasi ito ng hindi masukal na swerte sa isang taong nangangalaga dito, lalo na sa mga sugal. Pero nung lapitan niya ang mga kakilala niyang may paksang pinag-usapan na ganon, nagsisialisan ito nung makita siya nito. Sa takot na baka mahawa pa sila sa kamalasang taglay ni Gani. Nang mapansin ito ni Gani, labis-labis na lungkot naman ang kanyang nadarama. Pakiramdam niya, ayon ng mga ito na parabang may malubha siyang sakit. Hanggang sa nilapitan siya ng tagatadi ng bulang. "Uy, Gani, andyan ka pala. Ilan ang dala mong manok ngayon?" Wika ng lalaki. Apat lang ho." "Bakit? Ikaw bang magtatali ng bulang?" Sagot niya. "Naku, Gani, kahit ilan pa yung manok mong dala, kung ang makakatapat mo ay ang mga bunggaitang antingero dito, hindi ka mananalo. Sige, ako ang magtatari mamaya pag nakahanap ka na ng katapat." Sagot nito sabay lapit sa mga kaibigan nitong mga sabungero din. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, nag-umpisa na nga ang mga sultada. Ang makakalaban ng manok niya ay ang batikang magsasabong sa kanilang lugar na hindi pa niya nagagantihan. Ito kasi ang kadalasang nakaharap niya dahil sa gusto niyang makabawi rito. Sa pagpasok niya sa ruweda, marami-rami din ang pumusta sa kanya dahil sa magandang lahi ng manok niyang hawak. Nang akmang bibitawan niya ang manok, narinig niyang nagwika ang kalaban niya ng, "Gani, ang sarap ng pulutan namin mamaya. Alagang-alaga yung mga panabong mo." Wika nito habang nakangisi na kasama ng mga alagad nito. Hindi naman ito pinansin ni Gani at itinuon na lang niya ang kanyang wisyo sa manok niyang hawak. Pagsalpukan ng mga manok, kitang-kita niya ang pagbao ng tari ng kalaban sa may likod ng kanyang tandang. Pagbunot ng taga-karyo dito ay halos manlumo itong si Gani nang makita niyang lumupaypay ang liig ng manok niya na agad ikinamatay nito. Paglabas niya ng ruweda, nakita niya ang tagatari niya na nag-aantay sa kanyang paglabas. "Sabi ko sa iyo, Gani, huwag kang basta-bastang lumaban sa mga yan. Sa kagustuhan mong makaganti, yan ang napapala mo." Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Gani, tahimik lang naman siya habang kinuha pa ang dalawa sa mga panlaban niya. Ang nakalaban niya noon ay ang matandang dayo din sa lugar. Ito ang napili niyang kalabanin dahil sa tingin niya, kayang-kaya ng mga manok niya ang dala nitong mga manok. Matapos niyang iulot ang dalawa niyang panlaban, agad naman niya itong pinalagyan ng tari para mailaban na.
Pagpasok niya ng ruweda, pansin niyang napakarami ang tumaya sa kalaban na halos kalahati na noon ang logro na siyang labis niyang ipinagtataka dahil kahit sino ang tumingin, lamang yung pambato niya. Bago inilapag ng matanda ang manok, may ipinahid itong likido sa ulo ng manok nito. Nang makita ito ni Gani, kinabahan naman siya sa kanyang mga nakita. Kadalasan kasi sa mga nakikita niyang gumagawa ng ganon, nagpapanalo yung mga manok nito. Pero kahit ganun pa man ang mga nakita niya, itinuloy pa rin niya ang laban. Paglapag ng mga manok, agad namang tumakbo yung kanya sa may kalaban nito. Pagsugod nito sa kalaban, nagsangkaan kaagad ito. Agad-agad hinawakan ng pambato niya ang kalaban at walang habas itong dinambo ng dinambo. Yung kalaban noon, halos hindi na makita sa ilalim dahil sinakyan ito ng pambato niya. Si Gani naman noon, bahagya ng napangiti dahil sa isip-isip niya, nagagawa na niyang manalo. Pero nang pagkaryo ng sentensyador, laking gulat niya nang makita niyang buhay na buhay ang kalaban. Paglapag ng sentensyador, animoy nagkaroon ng pangalawang buhay yung manok ng kalaban. Agad-agad itong bumawi at tumama iyon sa may pitso ng pambato niya. Isang tama lang yun pero agad binawian ng buhay yung pambato niya. Grabing pagkadismaya noon ang naramdaman ni Gani dahil sa mga sinapit ng mga alaga niya. Dahil sa dalawa ang ikinasya niyang laban, napilitan siyang ilaban pa yon sa matandang naging kalaban niya. Subalit maging ang pangatlo niyang manok, wasak yung bituka noon at parihong natalo. Sa kasamaang palad, 3 sa mga manok niya ang natalo. Bukod sa talo siya, ubos na din yung pera niya. Wala na siyang pamusta sa pang-4 niyang manok. Habang nakaupo siya sa may likod ng bahagi ng sabungan, hawak-hawak niya ang manok niya. Pansin niyang pinagtatawa na naman siya ng kababaryo niya. Kaya lumipat siya ng pwesto noon, malapit sa may tindahan ng mga inuming nakakalasing. Habang nakatambay siya doon, ay iniisip niya ang mga pinag-utangan niya. Labis-labis naman ang kanyang pagsisisi sa kanyang perang ipinatalo sa sugal. Hanggang sa inalok siya noon ng isang lalaki na isang kondisyon. Ayon dito, ilaban nito ang kanyang manok at sila na ang bahala sa pamusta. Dagdag pa nito na kapag nanalo ang manok niya, bibigyan siya nito ng parte sa pambato niya. Nang marinig ito ni Gani, pumayag naman siya dahil sa isip-isip niya, malaki-laki din ang magiging parte niya kung mananalo nga yung manok niya. Pero makalipas ang 1 oras, ay sa kasamang palad ay tabla ang laban. Kaya yung manok niyang namatay, ibinigay sa kanya pabalik ng lalaki. Sumapit ang hapon. Nasa 5:00 na yon ng hapon. Naglalakad siya noon pabalik sa kanilang lugar. Pagod na pagod siya noon at halos nanghihina na siya sa gutom. Tapos, ubos yung salapi niya. Habang binagtas niya ang daan, may nasipat siyang isang matandang lasing na biglang nasubsob sa daan. Akala niya, nadapa lang yun pero paglapit niya dito, humihilik yun. Natutulog pala yung matanda.
Napatingin-tingin si Gani noon sa paligid at pansin niyang walang kabahay-bahay sa lugar. Iiwanan na sana niya ito sa daan. Pero napagtanto niyang baka ano ang mangyari sa matanda. At isa pa, lasing yon. Paniniguradong makatulog yun sa daan. Magdamag. Ang ikinibahala lang nitong si Gani, baka madaanan din ito ng ibang lasinggo at saktan o ano pang gagawin dito. Sa hindi malamang dahilan, umupo si Gani sa tabi nito na parabang lulo niyang binabantayan. Kahit nang hina na siya sa gutom, pinili niyang bantayan yung matanda. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim. Maya-maya pa, gumalaw yung matanda. Di pa man yun makatayo ng tuwid, muli itong natumba. Mabuti na lang dahil kaagad itong nahawakan ni Gani. Manong, tutulungan na kitang makauwi. Saan ka ba kasi galing? Ba't sobrang lasing mo? Wika niya sa matanda habang inakbayan ito upang hindi matumbang muli. Tinanong niya ang matanda na yon kung saan ang uwian nitong lugar. Pero hindi nagsalita yung matanda at panay lang ito sa pagturo kung saan sila dadaan. Sinundan lang naman ni Gani ang bawat parte ng lugar na ituturo ng matanda hanggang sa nadapo sila noon sa isang sobrang dilim na kakahuyan. Hindi alam ni Gani kung anong lugar na yon, basta napakadilim, tapos ang masakit pa, hindi niya alam ang bawat parting inaapakan nila sa daan. Kaya muling nag-uwika siya ng, Manong, sigurado ka bang dito ang daan papunta sa bahay mo? Ang sukal na nito ah. Baka may ahas pa dito. Wika niya sa matanda. Dito tayo dadaan. Nandyan ang bahay ko. Sundan mo lang ituturo ko. Sagot nito. Medyo lumuwag ang kanyang kalooban. Dahil sa wakas, nagsalita din yung matanda. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang maliit na kubo na mayroong sahig na gawa sa kawayan. Tapos, walang kailaw-ilaw. Nandito na tayo sa tahanan ko. Wika ng matanda at kaagad nahiga sa papag. Takang-taka noon si Gani kasi yung bahay ng matanda bukas lang. Partida ha? Sa looban yun ng gubat. Walang bintana, walang pinto, basta bukas talaga. Walang dingding. Napaupo na din sa sahig dahil sa sobrang pagod nitong si Gani at gutom na gutom pa. Naiisip niya noon kung papaano siya makakauwi ng mga oras na yon. Dahil sa sobrang dilim ng kakawian at hindi niya kabisado ang daan pabalik. Tapos, nakakatakot sa lugar na yon. Dala ng pagod at antok nitong si Gani, napahiga na rin siya katabi ng matanda. Ang hindi niya alam, nakatulog pala siya sa kubo ng matandang hindi niya kilala. Maya-maya pa, nakarinig siya ng tunog na animoy, kalabaw na suminghot-singhot sa gilid ng bahay ng matanda. Para itong naghuhukay din. Dahan-dahang sinilip ni Gani kung ano ba yon. Pagtingin niya, isang napakalaking anino ng kalabaw ang sinusuwag-suwag yung lupa. Tumigil ito sa pagsuwag sa lupa
nang maramdaman itong nakatitig din si Gani. Umangat ang ulo nun at tumitig sa kanya. Nagliliwanag ang mga mata nito sa dilim na kulay asol. Akala niya nakatayo na yon. Pero unti-unti itong lumalaki na para bang tumatayo siya. Nakatingala itong si Gani habang nakatitig siya sa dalawang asul na nagliliwanag. Maya-maya pa, biglang gumalaw yung matanda at sinabayan ng pag-ungol. At nawala yung tinititigan niyang nilalang. Ayan na naman. Nagbabalak na itong si Gani na tumakas sa lugar. Kaya lang, sa isip-isip ni Gani, mamamatay siya kung makita siya ng nilalang na yon. O di kaya, pag mahulog siya sa mga bangin-bangin sa gubat na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Yung pagod niyang nararamdaman biglang naglaho. Sa isip niya noon, ano bang ginagawa niya sa lugar na yon? Pero nangingibabaw ang awa niya sa matanda. Pumasok na naman sa kanyang isipan kung papaano tumira ang matanda na yun doon. Bukod sa malamig, nakakatakot. Marami ding lamok. Kaya kahit labag sa loob niya, napilitan siyang matulog na lang doon. Nang biglang makarinig siya ng animoy nagtadtad ng kung anong bagay. Pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na. Nakatulog pala siya sa bahay ng matandang inakay niya kagabi. Pagtingin niya sa kung sino yung gumagawa ng ingay, yun yung matanda. Tinatadtad pala nito yung manok niyang naging patas sa laban. Pagbangon niya, agad naman itong sumilay sa kanya. At nagwika ng, "Gising ka na pala." Di ko inakalang may tao pa palang kagaya mo sa mundong ito. Teka, may iba nga tayo. Naubos pala ang mga manok mo kahapon, ano? Nang marinig ito ni Gani, gulat na gulat siya dahil papanong nalaman yun ng matanda. "Oo, Manong. Natalo nga ako sa sugal." "Papanong nalaman mong lahat?" Sagot niya. Pero mas lalong nagulat siya sa mga sinasabi ng matanda. Ayon sa matanda, na matagal na pala siyang sinubaybayan ng matanda sa tuwing nadadapo siya sa sabungan na yon. Palagi kasing pumupunta yung matanda doon para lamang uminom ng tuba at magmasid. Dagdag ng matanda na ang lugar na palagi niyang pinupuntahan ay lugar na dayuin ng mga antingerong magsasabong. Ayon dito na hindi lang mga antingero ang pumunta roon para lumaban ng sabong. Bagkus marami pang iba. Mga manlalason, mga antingero sa kaliwa, at higit sa lahat, mga aswang. Nang maluto na ang manok na ginawang tinula nito, inaya siya nitong kumain ng almusal. Hindi naman yon inatrasan ni Gani dahil kagabi pa siyang gutom na gutom eh. Habang kumakain sila, marami silang napag-usapang bagay. Mas lalo pa itong naging palakwento nung maubos nito ang kalahati ng galo ng tuba. May dala-dala kasi itong galo ng tuba nung inakay niya ito kagabi. May ikinuwento din sa kanya
ang matanda na yon tungkol sa klasik-klasing mga agimat na panangga sa mga mutya at agimat ng mga magsasabong sa bayan. Marami din siyang narinig na detalye tungkol sa mga gamit nitong mga mutya. At ang sinabi nito, mutya ng buntot ng butike, na isa sa mabisa sa mga sugal. Lahat ng klase ng sugal sa gamit na yon, maaari kang kalugdan ng swerte nito, pero meron yung limitasyon. Nabanggit din nito sa kanya, nabibigyan siya nito ng ganong gamit basta mangako siya dito na huwag niyang gagamitin sa masama at lahat ng kabulastugan ang gamit na yon. Dahil kapag ginawa mo ang mga bagay na yon, iiwanan ka ng mga nilalang na gumagabay dito. At ang pangalawa, dapat wala ka ring kaaway na kapwa mo tao. At dapat walang tao ang may galit sa'yo. Hindi ko pa ito sa ngayon ibibigay sa'yo. Kinakailangan pa ng ilang panahon dahil may proseso pa akong gagawin sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Gani. Sabi sa kanya ng matanda. Matapos nilang kumain, nagpaalam na si Gani sa matanda. Dahil may mga alaga pa siyang pakainin. Sa bahay nila yung mga manok niya. Ang sabi niya, uuwi na siya sa bahay nila. Dahil tanghali na yun eh. Kaya sinamahan siya ng matanda papalabas ng gubat. Ang sabi nito sa kanya, tandaan niya yung dinadaanan nila. Kasi yung mga dinadaanan nilang yon, hindi basta-bastang nakikita. Isang maling liko mo lang, pwedeng hindi ka na makalabas sa gubat na yon. Kaya nagtataka siya kung bakit. Kasi ang pagkakaalam niya, saglit lang nilang nilakad ang daanan na yon nung kagabing inihatid niya ito sa kanyang kubo. Nung mahatid na siya ng matanda sa labasan ng gubat, ang huling bili nito sa kanya ay, bumalik ka kung gusto mo. Basta magbabayad ka ng mga utang mo, ha? Sabay naglakad ito pabalik sa gubat. Pakiramdam ni Gani, ang sarap ng pakiramdam niya nung mga oras na yon. Para bang kadugo lang niya yung matanda. Iba kasi ang lukso ng dugo niya eh. At saka ang aliwalas ng pakiramdam niya. Kaso lang yung paglalakad niya, parang sobrang tagal naman ata. Kasi nung gabi nung inihatid niya ito doon, sandaling-sandali lang silang nakarating. Pero bakit ngayong solo na lang siya? Parang napakalayo naman. Nung makauwi na siya sa bahay niya, unang inasikaso niya ang mga manok niya. Kasi tinatanghali na yon. Hindi pa niya napatuka. Lumipas ang mga araw. Linggo. Nagpasya siyang ikondisyon yung 3 niyang manok. Kasi nagkaroon ng malaking pasabong sa mismong baryo nila. Hindi basta-basta ang sabong na yon. Dahil malaki ang papremyo kung mananalo ang 3 mong manok. Samot-saring bunga ng kahoy ang ipinakain niya sa mga alaga niya. Dahil yun lang ang alam niya. Pagsapit ng araw ng sabong sa kanilang lugar, inilagay na niya sa mga bayong yung mga panabong niya. Pero bago siya pumunta ng sabungan, sinadya pa talaga niyang pumunta sa bahay ng matandang nakilala niya. Kaya
Maaga siyang umalis sa bahay niya para hindi siya tanghaliin sa sabungan. Pagdating niya sa daan kung saan sila dumaan ng matanda, agad naman niyang tinungo ang daan na halos natatabunan na ng mga damo at maliliit na puno. Paglapit niya dito, agad naman niyang hinawi ang mga nakaharang na mga talahib doon. Nang makita na niya ang daan, agad-agad niyang pinasok at binagtas ito papunta sa kubo ng matanda. Okay, pabang ang part 2.